Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Narito na yung ating latest update sa binabantayan nating bagyo na pumasok na nga ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay base sa ating Tropical Cyclone Bulletin. Bandang alas 10 po ng gabi ay pumasok na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Mekala. Yung Mekala pong ibig niyang sabihin ay Angel of Thunder. Ang nagbigay po ng pangalang yan ay ang bansang Thailand. So ngayon po nung pumasok na siya ng Philippine Area of Responsibility, binigyan na po natin siya ng local name na Francisco. At sa ngayon po yung huling lokasyon ng bagyong Francisco ay nasa 1,295 kilometers silangan nitong southeastern na Luzon. At ang kanyang lakas ngayon, ang lakas po ng hangin malapit sa kita nasa 95 kilometers per hour at may pagbugso naman na sa 115 kilometers per hour. Ito'y kikilos kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Wala pong direktang epekto ang bagyong Francisco sa ating bansa sa kasalukuyan. Pero makikita nyo po, ito po yung mga kaulapan sa may bandang labas sa bahagi ng bagyo, tinatawag nating trough o extension ng bagyo. Ito po ang nagdadala ng maulap na kalangitan. Sa araw ng linggo, inaasa natin magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas, gayon din sa may silangang bahagi ng Mindanao, partikular na nga itong Caraga region at Davao region. Kaya mag-ingat po, no, dahil inaasahan natin na medyo may mga pag-ulang mararanasan na nga sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At maliban nga sa bagyong Francisco, wala na tayong iba pang minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan po natin yung latest track ng bagyong Francisco. Makikita po natin sa latest track ng bagyong Francisco, ito'y patuloy na kikilos pa hilagang kanluran. Eventually po ay medyo lalapit po dito sa may extreme northern Luzon bandang araw ng Martes. Hindi natin inaalis yung posibilidad na pag medyo lumapit pa po yung bagyo ay maaari tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal sa mga susunod na araw. Lalo na nga po pag lumapit po itong bagyong Francisco dito sa ating bansa. Makikita po natin medyo maliit yung posibilidad na magkaroon ng isang landfall scenario. Ito ay tutungo na pagdating ng araw ng Martes at Miyerkules, patungo na po sa may bahagi ng southern part ng Japan. So maaari po itong tumungo sa may area ng Okinawa bandang araw po ng Huwebes. So kung sakali po base sa latest track nga natin, pwedeng Huwebes o Biyernes pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Maaari nitong matrigger yung habagat, kaya posible po bandang araw ng Martes o Miyerkules, medyo magiging maulap yung kalangitan dito sa may bahagi ng partikular na po ng Luzon. So patuloy po kayong tumutok sa mga magiging update dito sa bagyong Francisco. Sa lakas naman po ng hangin, inaasahan po natin medyo may mga pagbugso ng hangin sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, sa may Siquijor, Camiguin at southern portion ng Davao Oriental, Davao Occidental at Sarangani. Habang sa Lunes, may mga pagbugso rin ng hangin mararanasan dito sa may area ng Romblon, malaking bahagi ng Kabisayan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Island. So mag-ingat po dahil nga posible yung mga pagbugso ng hangin. At inaasahan din nga po natin kung lalapit po based sa ating latest forecast track, posible tayong magtaas ang tropical cyclone wind signal number 1, particular na dito sa may northern eastern portion ng northern Luzon kapag po lumapit yung bagyo. So patuloy po kayong tumutok sa magiging update dito sa bagyong Francisco. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon, particular dito sa most of Luzon, for Metro Manila and most of Luzon, magpapatuloy pa rin itong generally fair weather, no? Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandiyan pa rin yung mga usual na afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So wala pa naman tayo inaasahang mga sustained na pag-ulan sa most of Luzon. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so makikita po natin, no? Buong Palawan as well as buong Visayas at buong Mindanao makakaranas na ng mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat starting tomorrow. Itong silangang bahagi posibleng makaranas sa mga pag-ulan na dulot ng trough or extension ng bagyo. Samantala itong nalalabing bahagi, particular na itong western sections ng Visayas, western sections ng Mindanao as well as Palawan. Yung mga pag-ulan po dyan na ating inaasahan bukas ay associated na sa southwest monsoon o hanging habagat. So patuloy po tayo mag-monitor ng ating mga localized advisories tulad ng mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories or yung mga thunderstorm advisories starting tomorrow dahil mas tataas na yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga lugar na ito. Handa rin po tayo sa mga banta ng localized flooding especially sa mga low-lying at mga susceptible areas.
Sa lagay naman ng ating karagatan, makikita po natin wala po tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa at banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan. Gayunpaman, patuloy pa rin po nagpapaalala ang pag-asa sapagkat may mga thunderstorm tayo na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan. Iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. At para naman sa ating 3-day weather outlook, so dito sa Luzon, simula sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, asahan natin na masararami yung mga areas sa mga karanas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Particularly over portions of southern Luzon, no, ito po yung mga inaasahan nating mga lugar na mararanasan yung pag-iral ng habagat in the coming days. So, sa area ng Metro Manila, kasama po yung Metro Manila as well as Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region. Asahan po natin as early as Tuesday makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan. For the rest of Luzon, magpapatuloy itong partly cloudy to cloudy skies for the remainder of the forecast period. Nandiyan pa rin mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Visayas, so mapapansin po natin, no, starting tomorrow hanggang Wednesday, most of Visayas makakaranas pa rin ng maulang panahon, maulap na panahon at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Dulot po yan ng habagat. Posibleng mabawasan yung mga pag-ulan sa silang bahagi sa may Central and Eastern Visayas, pero itong Western Visayas in particular sa syudad ng Iloilo, asahan po natin magpapatuloy yung mga pag-ulan hanggang sa araw ng Miyerkules. Dulot pa rin po yan ng ating southwest monsoon. Sa area naman ng Mindanao, in terms of heavy rainfall, posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat hanggang sa araw ng Lunes. At mapapansin po natin, no, dahil yung magiging movement ng bagyo ay generally west-northwestward, and by Tuesday or Wednesday, possibly at this time, malapit na ito sa area ng extreme northern Luzon, yung ating axis po ng southwest monsoon or habagat ay mag-shift rin northward. So yung rainfall distribution na dulot ng ating habagat ay lilipat na sa bandang Luzon. Asahan natin by Tuesday or Wednesday, itong malaking bahagi ng Mindanao, generally improving weather conditions, mababawasan yung mga sustain na mga pag-ulan. So magpapatuloy na muli or makakaranas na muli tayo ng generally fair weather, partly cloudy to cloudy skies, na may tsansa pa rin ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorm.